pag-uusapan natin kung ano ba yung life ko sa New Zealand after moving back. Hi guys! Welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Trisha. I make cleaning, organizing, and lifestyle videos. If you like these kinds of videos, please consider subscribing to my channel. And you can also follow me on my Facebook page, Instagram, and TikTok, my socials. Also, please hit the notification bell para palagi po kayong notified every time I post a new video. So, today's episode is a little podcast style kwentuhan about my life in New Zealand after moving back. Pag-uusapan natin what changed, what surprised me, and what everyday life looks like now. So, a little backstory lang po para po sa mga hindi nakakaalam. I moved to New Zealand back in 2018. I lived here until 2022, and then in 2022, I moved back to the Philippines to finish my law degree. And this year, 2025, nag-graduate na po ako sa law degree ko. And after I took the bar, I moved back to New Zealand. Kaya nandito na po ako ngayon sa New Zealand. So pag-uusapan natin, ano ba yung buhay ko sa New Zealand after living in the Philippines for 3 years. So yun yung reason kung bakit ako bumalik sa Pilipinas. I wanna finish my law degree. So I first took my law degree in 2017. Tapos 2018, I moved to New Zealand. Tapos 2022, I realized na I really wanna finish my law degree. That's why I moved back to the Philippines and then finish the rest of the 3 years in the Philippines. And then after 3 years, bumalik ako dito sa New Zealand. Ito yung mga main topics na pag-uusapan natin dito sa video na to. We will be talking about settling into life here in New Zealand, my job hunting journey, yung everyday life ko in New Zealand, yung mga food and Filipino life in New Zealand, adjusting to New Zealand weather and seasons, cost of living, real talk, although I've already made a video about this, things I love about living here, yung mga challenges ko that I'm still adjusting to, and what I am looking forward to here in New Zealand. So yun yung mga main topics na pag-uusapan natin today. So ngayon, pag-usapan muna natin, ano ba yung na-feel ko nung bumalik ako dito sa New Zealand. Nag-decide ako kasi I had the option naman to stay in the Philippines while waiting for the results. Pero nag-decide ako na I want to move back to New Zealand for a greener pasture kasi gusto ko habang naghihintay ako ng results, nag-earn ako. And to be honest, 'di ba, alam naman nating lahat na mababa lang yung income na pwedeng makuha sa Pilipinas. So, since may opportunity naman ako na maghanap ng trabaho or mag-work dito sa New Zealand, so I chose to move back here and find a job. Ano ba yung visa ko ngayon? Yung visa ko ngayon is I am a permanent resident in New Zealand. I got my permanent residency back in 2020. 2 years na akong permanent resident. Kaya medyo madali na lang yung pagbalik ko dito sa New Zealand. Hindi ko na kailangan ng mag-apply ng visa, and nung pagdaan ko ng immigration, mabilis na lang. Halos wala nang tanong sa akin yung immigration officer kasi permanent resident na nga ako. Yun yung isang advantage ng permanent residency. I felt like I really had to go back for monetary reasons, for financial reasons. Kasi financially, better yung opportunities dito sa New Zealand compared to the Philippines. And of course, kasi nandito yung partner ko. I was excited but of course a little nervous as well because kung tutuusin, mas komportable ako sa Pilipinas, especially doon sa city, sa maliit naming probinsya na mamuhay compared sa New Zealand. But when I got back, first day ko na pagbalik dito, I really felt like I'm also home. Parang bumalik din ako sa bahay ko. Kasi I lived in New Zealand for about 4 years before I moved back to the Philippines. So, parang ano din siya, nostalgic for the entire 3 years na nag-live ako sa Philippines, 'di ba? Nag-aral ako doon. Of course, may mga na-accumulate akong mga damit, mga gamit, mga ganun. Pero nung pagbalik ko dito, hindi ko na dinala yung mga karamihan sa mga damit ko kasi alam ko na pagbalik ko dito, bibili ako ng damit dito na lang. Kasi parang I don't know, pero parang mas namumurahan ako sa pagbili ng damit dito sa New Zealand kaysa sa Pilipinas. Or siguro yung mindset ko lang na pag sinabing $5, mura siya or $10. Pero pag kinonvert mo siya sa Philippine peso,
mahal siya para sa akin, parang ganun. If you've watched my other videos, yung mga previous videos na ginawa ko nung pagbalik ko dito sa New Zealand, lagi talaga akong bumibili sa mga sale. Living situation naman, we live in a suburb, so wala kami sa city. If you've watched my Santa Parade, sinabi ko doon na yung Santa Parade ginanap siya sa Central Business District ng Auckland. So dito po kami sa Auckland, and then meron siyang mga suburbs and merong Central Business District. Yung Central Business District, nandun yung mga main business district ng Auckland, mga tall buildings, ganon, nandun talaga sila. Yung parang mga corporate offices nandun sa Central Business District. So kami, dito kami sa suburbs sa Auckland. So, mga residential areas siya mostly. Dito sa tinitirhan namin, malapit kami sa mall. Siguro mga 10-minute walk from our house, nandun na kami sa mall. Tapos 5-minute drive lang siya or less than 5-minute drive. Ang suburb life is very peaceful, although sa Pilipinas kasi, sa probinsya ako nakatira. Although city siya, sa isang probinsya. So, parang same lang din naman yung peacefulness na na-experience ko sa suburb and dun sa Pilipinas. So, wala namang masyadong adjustment actually when it comes to my living situation. Daily routines ko ngayon versus nung nasa Pilipinas ako, halos wala namang nagbago. Although, iniisip ko lang kasi sa Pilipinas, ang classes ko sa law school, gabi siya. Nagigising ako mga around 12 noon, 1 p.m., mga ganun. Tapos nag-aaral. Tapos mostly nasa apartment lang talaga kasi kumuha ako ng apartment doon para makapag-concentrate ako sa pag-aaral. So, 1 p.m., gigising, magko-coffee, tapos mag-aaral na. Nakatutok lang ako sa laptop ko and sa mga libro ko para makapag-aral. And then, 6 p.m., either pupunta ng school or online class, papasok na sa class hanggang 9 p.m., minsan inaabot ng 10, 12 midnight yung classes namin. Especially nung later, yung 4th year na ako, medyo stricto na talaga sa review. So, minsan umaabot kami ng 12 midnight. Tapos, since umaabot ng 12 midnight, late na kami nakakatulog. Siguro, minsan umaabot ako ng 4 a.m. So, parang nocturnal yung lifestyle ko sa Pilipinas. Nung lumipat ako dito sa New Zealand, nung una, mga first few weeks ng pag-uwi ko dito, since wala akong work, parang na-adapt ko yung lifestyle na yun. Tapos, nung nagka-work na ako, nag-change na yung lifestyle ko, yung sleeping pattern ko, nag-change na siya. Naging early riser na ako kasi kailangan sa work. So, yun siguro yung adjustment. Although, it doesn't have to do with the country. Porket nasa New Zealand ka, naging early riser ka, or since nasa Philippines ka, nocturnal. Wala naman yun. Doesn't have to do with that. It just had to do with my life. Personal yun. What felt familiar and what felt totally new nung pagbalik ko dito sa New Zealand, yung familiar itong bahay, kasi bago ako umalis dito na kami nakatira. So, parang hindi lang din ako umalis. And nung first time ko ulit na mag-mall dito, nung pagbalik ko, halos wala namang nagbago sa mall actually. Same lang siya. So, everything feels familiar. Ang mga hindi familiar siguro yung cost of living, or hindi ko pa masyadong halata pero siguro yun, yung mga prices, medyo mas tumaas na siya. Siguro effect na din ng pandemic, kailangan tumaas ng presyo. Pero other than that, everything felt familiar. Siguro, medyo nalibago lang ulit ako kasi madami ng iba't ibang lahi ako nakikita outside, unlike in the Philippines na sure ka talaga na mostly mga Pinoy ang mga nandun. Especially dito sa Auckland kasi nandito talaga yung parang main district ng mga immigrants. Dito talaga nagmamigrate yung mga tao from different countries. Madaming mga Pinoy, madaming mga iba't ibang lahi. Hindi ka mahihirapan na mag-adjust. Hindi ka mape-pressure kasi madaming mga katulad natin na mga nag-migrate dito sa Auckland. So yun siguro what felt familiar and totally new. Next naman is yung job hunting journey ko. So, I already made a video about this. Ilalagay ko po yung link dyan sa taas or dyan sa baba. Please watch the video for a more detailed explanation on how I got a job in New Zealand.
Pero bibigyan ko kayo ng overview para sa mga nandito na sa video na to. Sabi nila, ang job searching sa New Zealand this year is very difficult. So, marami akong mga articles na nababasa na taas daw ng unemployment rate ngayon sa New Zealand. Mas madami daw yung mga nag-a-apply kaysa sa mga job openings. Nasa recession ata ngayon ang New Zealand. So, parang mahirap lumipat dito. Sa mga Filipino friends po natin na mga nagtatanong sa akin kung may mga alam ba akong job openings, you just have to go to online websites. Ako po, hindi ko naman alam kung saan ba may mga job openings ngayon. You have to do your own research. So, pumunta po kayo ng Seek, ng Indeed at ng Trade Me website para makita nyo kung saan may mga job openings. So, wag nyo pong tanungin kasi hindi ko naman alam kung saan may mga job openings ngayon. Pero disclaimer ko lang sa inyo kasi madaming mga nandito sa New Zealand na naghahanap din ng trabaho and nangihirapan sila maghanap ng trabaho. Meron akong isang dun sa Pinoy group, parang hindi ko alam kung nag-comment siya dito sa video. Sabi niya, 2 months na daw siyang nandito sa New Zealand and wala pa din daw siyang nahanap na trabaho. Parang feeling ko, wala siyang kinalaman sa qualities or sa abilities mo. Wala siyang kinalaman doon. A major thing that the employers are looking for first is your visa. Kung halimbawa, naka-visitor visa ka lang or naka-student visa ka or naka-working visa ka, especially, di ba pag naka-working visa ka na, excited ka na maghahanap ka ng trabaho. Pag naka-working visa ka pa lang, medyo mag-hesitate ang employer sa'yo na i-apply ka, especially kung ang hinahanap mo is yung mga office jobs. Pag office job ang hinahanap mo and naka-working visa ka lang, medyo hindi ka papansinin ng mga employers kasi karamihan sa kanila ayaw nilang mag-sponsor ng working visa. Kasi yung working visa, may expiration lang siya, 'di ba? 1 year, 2 years, 3 years. 'Di ba office job? So mga administration job, mga ganun. Kung hindi naman nila masyadong kailangan yun na hanapin sa mga nasa labas ng New Zealand, madali lang nilang mahanap yun, yung skill na yun sa mga nandito sa New Zealand na hindi nila kailangan i-sponsor yung visa. Sino-sino ba yung mga sinasponsor na visa ng mga employers? Yung mga high-skilled workers. So, you can research more about it if you go to the immigration.nz website. Tingnan mo kung yung line of work mo ba is in demand dito sa New Zealand. Pag halimbawa, may nagdi-DM sa akin na tagal ko na po dito sa New Zealand, hindi pa din po ako nakakahanap ng trabaho. Pinakauna mo sigurong i-assess is ano ba yung visa mo ngayon habang nag-a-apply ka. Honestly, naka-permanent resident visa ako, so medyo mas madali na yung paghanap ko ng trabaho kasi hindi na siya kailangan i-sponsor ng mga employers. Unless na halimbawa, builder ka or forklift operator ka, yan, mga high-skilled jobs yan. Pwede ka nilang i-sponsor kasi yun yung mga hinahanap nila sa mga nasa labas ng New Zealand na mga employers. So yun yung tip ko sa mga kababayan natin na mga may planong mag-migrate dito sa New Zealand. Now, ano yung naging experience ko sa interview? I think I already talked about this as well, but I wanna share this with you again. Meron akong isang interview, talagang nagkwento na siya. Meron akong isang interview na talagang napakadali lang nung mga pangyayari. Kasi parang ang nangyari, Tuesday, in-invite ako for interview. And then Thursday, may job offer na agad ako. Ano siya? Office job siya. Nung nagka-job offer na ako, hindi na ako masyadong nag-entertain ng ibang interview. Ang total experience ko ng interview nung pagbalik ko dito sa New Zealand is 2 job interviews. So yung first job interview ko, yun nga yung Tuesday, in-invite ako for job interview. Parang hindi ako pumunta ng job interview nang hindi prepared. Nag-a-apply pa lang ako, nunood-nood na ako, nag-research na ako ng mga tips kung paano mo ba ipapresent yung sarili mo sa job interview. Hindi ka pwedeng pumunta ng job interview nang hindi prepared. So you have to prepare kung ano ba yung mga possible questions na itanong sa inyo. And luckily, yung mga prepare ko naman na mga questions is yun talaga yung mga tinanong sa akin sa job interview. Of course, lumabas yung what are your strengths and weaknesses. Tinanong din ako na why do you want to work for this company? If you wanna watch what happened with my interview, please watch my video na pinag-usapan ko yun. So, panoorin nyo po yung video na yun. You really have to come prepared. Hindi pwedeng basta ka lang papasok ng job interview kasi mahalata ka ng employer na ano to, ba't siya nag-apply dito tapos hindi naman pala siya prepared. Ganito niya ba ipapresent yung sarili
sarili niya sa work niya. Kasi yun yung first impression sa'yo ng employer mo. Pag nakita niya na, ay hindi naman to prepared, so most probably, pag pumasok to ng work everyday, hindi siya prepared everyday sa work. Pero pag pinakita mo na very diligent ka, na prepared kang pumasok sa interview, syempre, yun yung magiging impression sa'yo na, for sure, every time na papasok sa work, prepared siya, diligent siya, kayang-kaya niya yung mga trabahong ibibigay ko sa kanya. So, huwag niyo pong basta-bastahin lang yung mga job interviews kasi yun yung first impression ng mga employer. Tandaan mo na hindi ka nila kilala. Kahit pakilala mo yung sarili mo na alam mong hardworking ka, alam mong pursigido ka sa trabaho, paano nila yun malalaman? Hindi ka naman nila kilala. So, yun yung job interview, yung opportunity mo para ipakita sa kanila kung sino ka. The next day ata, may another job interview akong pinasukan or may another job interview akong ginawa. Doon naman sa second job interview na yun, same din, nag-prepare ako. Ano ba yung mga possible questions na itatanong sa akin, ganon. Wednesday yun. So, Thursday, nagkaroon ako ng job offer dun sa pinag-interviewhan ko ng Tuesday. Yan yung inisip ko kasi noon, nung time na yun. Kung sino yung unang magbibigay ng job offer, yun na yung kukunin ko. Since, sino ba naman tayo para pumili pa, diba? Although you have the right para pumili kung saan ba yung job na gusto mo. Kasi yung naging experience ko dun sa first interview ko, talagang nagustuhan ko yung working environment kasi tinur niya na ako dun sa place. Tapos nakita ko naman na parang feeling ko okay naman tong workplace na to. Ito yung workplace na gusto ko. Although yung second naman na pinag-interviewhan ko, interesado din ako dun sa workplace pero mas busy kasi yung environment na yon. Pero, I don't mind kung alin dun sa dalawa actually yung mapasukan ko. Nung nakakuha na ako ng job offer, inaccept ko na siya tentatively. So, nung decision sa isa, parang hindi na siya umabot sa deadline. Diba Thursday, binigyan ako ng job offer. And sabi nung pangalawang pinag-interviewhan ko, bibigyan daw nila ako ng decision parang early pa the next week. Yung job offer nung isa is hanggang Monday lang nung next week na yun. Sabi ko, kung siguro by Monday lunchtime, wala pang job offer yung ikalawa kong pinag-interviewhan, hindi ko na yun hihintayin. Kukunin ko na yung job offer nung isa. Medyo natagalan ng pag-decide yung pangalawa kong pinag-interviewhan. So, inaccept ko na yung job offer ng isa. And, hindi ko naman siya pinagsisihan kasi ngayon na nag-work na ako sa kanila, hindi ako nagsisi nung inaccept ko yung job offer kasi maganda yung workload, hindi naman siya super bigat, hindi toxic yung environment so far, and okay talaga siya. Pwedeng interesado din kayo na mapag-usapan is yung adjusting to the work culture such as the Kiwi communication style, the work-life balance, and the office vibes. Kung nagpo-follow po kayo sa TikTok ko, meron akong ginawang videos ng work with me and then after work routine. So, doon makikita nyo yung magkaka-idea kayo kung paano ako sa workplace and kung ano yung workplace ko, kung ano yung work life ko, and kung ano yung after work routine ko. So, mag-follow kayo sa TikTok, guys. So, follow me on TikTok. Lalagay ko po yung ad ko dyan ulit. Please follow me there kasi nagpo-post din po ako doon ng mga short videos kung gusto niyo din ng mga short videos for my life updates. So first is adjusting to the work culture. Ano ba yung Kiwi communication style? Tayo sa Pilipinas, heavily influenced yung pagsasalita natin ng American accent. Although, meron tayong Filipino accent, pero we are trying to talk in an American accent. Isa sa mga culture shocks ko nung lumipat ako dito sa New Zealand is yung Kiwi accent. Try nyo manood ng New Zealand TV shows. Ibang-iba yung Kiwi accent sa American accent. So, parang siya, where are the eggs? Parang ganun. Parang very strong yung nila. Parang ay siya sa atin. Lalo na pag mabilis na yung pagsasalita nila, talagang maghahabol ka na parang ano bang sinasabi nito? Parang ganun. Lalo na nung umpisa, a few years ago, nung nag-work ako dito, nahirapan ako. Medyo nag-adjust talaga ako sa Kiwi accent.
Pero ngayon, since familiar na ako sa Kiwi accent, of course, nafa-follow ko na kung ano yung mga sinasabi nila. And may mga slangs din sila na ginagamit. Isa din yun sa mga in-adjust ko dito kasi yung pag-aaralan ko yung mga slang nila. So, for example, yeah na, it technically means no. It is a common colloquialism in New Zealand that means, yes, I've considered what you're saying, but my answer is no. So, yeah na, parang ganun. Hindi ko magaya, basta parang ganun siya. Meron namang heaps. I've got heaps of stuff. So, heaps means a lot or many. Although, medyo familiar sa atin to. Jandals. Jandals means flip-flop. Dairy. Pag pupunta ka ng dairy, I'm gonna go to the dairy to buy milk. Dairy, sa Pilipinas, di ba, it has something to do with milk. Pero, ang ibig sabihin ng dairy dito is dairy store or corner store. Maliit siyang store. So, dito sa suburbs, pag medyo malayo kayo sa grocery store or konti lang naman yung bibilhin mo, di ba sa atin meron tayong sari-sari store? So, sa kanila dito, ang tawag nila sa parang sari-sari store pero parang hindi. Parang mini supermarket siya. Ang tawag nila dito is yung dairy. Chur. Chur means thanks, agreement, or approval. It's short, snappy, and perfect for casual conversations. Ito naman, sweet as. Sweet as. Sweet as. It is the most iconic New Zealand phrase, is a versatile expression meaning excellent or no problem. So, halimbawa, yeah, I've already processed this transaction for you. Sweet as. Yun ang sasagot sa'yo ng customer. Sweet as means excellent or no problem. Ito, palagi ko tong naririnig. Are you keen to watching the movies with me? Keen means interested or eagerness about something. So, interested ka ba na mag-watch ng movie with me? Are you keen on joining us? 'Di ba? Parang ganun. Madami pa actually. Ito, ginagamit ko to kasi parang na-adapt ko na siya na term. Pag nagte-thank you sa'yo, sabihin mo sa kanila, instead of saying, you're welcome, you can say that as well in a formal conversation. You can say, you're welcome, or you can say, no worries. No worries. Parang ganun. No worries. Parang UK slang din siguro to. Kasi parang napapanood ko din to sa mga movies. Reckon. I reckon that you should probably do this. Reckon means think or believe or suppose. I suppose, I believe, I think, I reckon. So, yun. So, yun yung mga Kiwi slangs na naririnig ko almost everyday sa mga casual conversations sa office, mga ganon, with other people or yung mga nandito na wala namang masama na i-adapt mo din yung mga slangs nila kasi first, mas may intindihan ka nila. And second, you're in a different country, in a different culture. So, as much as possible, kailangan mo ding mag-adapt sa culture nila or sa way of communicating nila. Work-life balance naman, alam nyo guys, dito ko na-appreciate na dapat pala you have to set a boundary for your work-life balance. Sa Pilipinas, uso yung talagang mag-OT ka hanggang gabi. Dun sa dati kong job sa Pilipinas, uso sa mga matatanda na mag-OT talaga sila until 7 p.m., 8, 9 p.m., kahit 5 p.m. yung uwian namin. And then, kahit Saturday, Sunday, pumapasok talaga sila sa work. Pero para sa akin, syempre, since bata pa ako nun, parang sabi ko, ayoko namang ubusin lahat ng oras ko dito lang sa office. I mean, may life naman ako outside work. So, very against talaga ako sa pag-OT, pag-overtime. Although, syempre, may extra pay siya. Pero dito sa New Zealand, feeling ko, perfect country talaga siya para sa akin kasi meron siyang work-life balance. Alam ko naman na karamihan ng mga European countries, ganun din, di ba? Ako, nakaugalian ko na nung dati kong job dito din sa New Zealand na naka-do not disturb yung phone ko from, kalmawa, hanggang 5 p.m. yung work. From 5 p.m. hanggang 10 a.m. the next day. Kahit 8 a.m. yung pasok ko the next day. Hanggang 10 a.m. yan. So, hindi ako pwedeng tawagan ng mga boss. Ewan ko sa inyo guys. Baka may iba kayong opinion about yan. And yun din yung actually, yung attitude ng ibang mga taga nandito. And depende din siguro kasi actually sa work mo. Pero ako, once I step out of my work, of my office, personal ko na yun, yung time na yun. Sa mga nandito po sa New Zealand na nanonood, maybe you can share
kung same lang din ba yung experience nyo sa akin. Pero ako, meron talaga akong boundary pagdating doon. Office vibes naman, yung office vibes ko dito, okay naman siya. Maganda naman yung culture kasi ang na-appreciate ko siguro is iba't ibang lahi ang na-encounter mo everyday. I mean, sa work, and you get to learn about their culture. Pag nag-uusap-usap kayo, mag-share kayo, yung mga Pinoy, tuturuan nila ng Pinoy slangs din yung mga ibang lahi, and yung mga ibang lahi naman, may matututunan ko din na mga slangs sa country nila, and yung mga culture nila. So, yun yung na-appreciate ko dito kasi you get to know a lot of different types of people. Yung office naman is, ano siya, pag nasa office ka, work talaga. Kung 8 to 5 ang work mo, starting 8 a.m., mag-work ka lang talaga. Nakatutok ka sa computer, work. Yun. Kasi every hour ang bayad dito, hindi per day. So, di ba sa Pilipinas per day yung bayad dito, per hour. I've already talked about this as well in my other video, pero yung minimum wage po dito sa New Zealand is $23.50. So, kung gusto nyo mapanood yon, yung cost of living video ko, meron po akong video, ilalagay ko din yung link sa baba. So, next naman is yung everyday life in New Zealand ko. So, ako, I promote simple living in New Zealand. So, if you watch my videos, you'll see how my life is in New Zealand. Groceries and prices, base din siguro sa kung magkano yung nakukuha kong sweldo and nakukuha naming sweldo. Mas makakapag-grocery ka dito ng madami kumpara sa Pilipinas. Kumpara sa nakukuha mong sweldo sa Pilipinas, mas mahal siya kung i-convert mo sa Philippine peso. Pero kung base naman sa ratio ng sweldo ko, kayang-kaya naman siyang i-sustain yung monthly groceries. Parang halos same lang din siya kung i-convert mo sa Philippine peso. Pero syempre, mas madami ka lang mag-grocery nga dahil yung ratio niya compared sa income mo is kayang-kaya mo siyang gastusan. Public transport, driving, errands. So, driving, I also already talked about this sa video ko, yung cost of living. Thank you din pala dun sa nag-explain nung about sa driver's license. Pag pina-convert mo from Philippine license to New Zealand license, restricted driver's license ang makukuha mo, and then kailangan mo pang mag-apply for a full driver's license dito sa New Zealand. Honestly, hindi ko pa na-experience na mag-public transport dito sa New Zealand kasi I'm lucky enough na punta ko dito, meron namang kotse si Dennis, so meron akong ride to work and from work. Karamihan ng mga nandito, and I've also already talked about this actually, very normal lang daw bumili ng second-hand cars. Although may makikita ka naman, lalo na yung siguro mas stable na yung life dito, na mga brand new yung mga kotse, pero very common lang sa kanila na bumili ng second-hand na kotse. Kasi yun yung mas affordable, syempre. Pero yung public transport dito, okay din siya for me kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Pero siguro kasi dahil mas konti yung tao dito. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, wala ditong jeepney, walang tricycle, walang angkas. Ang meron ditong main mode of transportation is yung bus and yung train. So sa bus, merong mga ruta, yung mga bus, may mga bus stops. So, ang gagawin mo, maglalakad ka papunta sa bus stop, hindi ka pwedeng pumara ng bus sa tapat ng bahay mo. Kung wala doon yung bus stop na naka-assign, hindi ka rin titigilan ng bus. Kahit parahin mo siya, kahit anong gawin mo, hindi siya titigil for you. So, kailangan mong pumunta ng bus stop, maglakad, and then, maghihintay ka doon at a certain time, tapos ititigil ka din niya kung saan may bus stop ulit or kung saan yung destination mo na may bus stop. Kaya, kailangan mo talagang iplano. Kailangan mong hanapin yung bus stop kung saan yung pinakamalapit para sa'yo and kung saan din yung bus stop na malapit sa work mo. Unlike sa Pilipinas, papara lang tayo ng jeep kung nasaan tayo, tapos bababa lang din tayo kung saan natin gusto. Sa train naman, meron din mga train stations dito, and pupunta ka din ng train station, pwede ka mag-bus papunta ng train station or lakarin mo na lang kung malapit lang din naman sa inyo. May mga stops din yung mga train, tapos merong parang card, pwedeng i-top up mo na lang yun ng parang load
tapos pwede mo siyang itap na lang pag sumasakay ka ng bus. Hindi ko alam kung pwede pa yung cash or yung debit card gamitin, pero parang kailangan mo nang bumili ng card, hindi na ata pwede yung cash. Ito naman, ano naman yung mga favorite places ko dito sa Auckland? First, yung Sylvia Park Mall. Kasi super lapit lang namin sa mall. Yung favorite place ko is nandun sa dati naming tinitirhan. Ibang suburb naman siya. And meron din akong short video about it. Meron akong ginawang TikTok video about it na pumunta kami dun sa favorite milk tea place namin dito sa Auckland. Parang pangalan ata nun is City of Tea. Fast food ko siguro, Krispy Kreme. Kasi ang sarap ng chicken and avocado bagel nila. Tapos chocolate shake. Yun yung ino-order ko usually. Ano naman yung food and Filipino life in New Zealand? So when it comes to the food, parang pantay sila para sa akin kasi may mga food akong nakikrave sa Pilipinas na super sarap talaga. And then may mga food din ako na nakikrave dito sa Auckland or sa New Zealand na masarap din talaga. Pag mga Filipino food, of course, mas masarap yung nasa Pilipinas kasi yung mga ingredients talagang makukuha natin lahat para lutuin yun. Pero dito kasi sa Auckland, yung mga Filipino restaurants usually na-change na yung pagluluto kasi hindi lahat ng ingredients is available dito. Like for example, for the palabok, hindi ko alam kung may nabibilhan ba dito ng tinapa. 'Di ba? Main ingredient yun ng palabok. So, kung gagawa ka dito ng palabok and walang tinapa, hindi siya totally kapareho nung palabok natin sa Pilipinas. Parang ganun. Cooking at home and food prices. Yung mga ingredients nga. Kasi tayo, di ba, magluluto tayo mga Filipino food. So, yung mga ingredients siguro yung main issue ko dito kasi hindi lahat is mahahanap natin dito since hindi naman tropical country yung New Zealand and very strict din sila when it comes to their biosecurity. Konti lang talaga, hindi lahat ng ingredients is makukuha mo dito. Yung mga Filipino stores naman and Filipino communities, kung halimbawa bagong lipat ka pa lang dito, siguro advisable na maghanap ka ng mga Filipino communities kasi sila yung magiging sandalan mo and makakapag-alis kahit papano ng homesickness na ma-feel mo ng pagstay dito, lalo na kung mag-isa ka lang. So maganda na meron kang Filipino community na masasandalan na makakatulong sa'yo every time na halimbawa may problema ka dito sa New Zealand since sila yung mga nandito na and alam na nila yung pamumuhay dito, so maganda na meron kang matatanungan kung paano ba, lalo na kung nag-a-adjust ka pa lang dito. Mga Filipino stores naman, merong mga maliliit na Filipino stores din na nagsusulputan dito, pero yung isang parang madaming branches ng Filipino store is yung Pino Plus. Doon talaga kami bumibili ng mga Pinoy products, either doon or sa Asian store doon sa Taiping. Pag nag-grocery kami, dalawa yung pinupuntahan naming store, hindi lang isa. Pumupunta kami sa local grocery store dito sa New Zealand, either Pack and Save mostly, pero minsan pumupunta din kami sa Countdown or Woolworths. Para sa mga Filipino products naman, pumupunta kami ng Taiping. Next is adjusting to New Zealand weather and seasons. Meron ditong 4 seasons like in every country sa taas or sa baba. Winter, spring, summer, fall. Sa Philippines, since tropical country tayo, dalawa lang. Rainy and summer seasons. Pero, ang pagkakaiba ng New Zealand and Australia sa ibang mga countries like Canada, US, Japan, South Korea is that baliktad. Since nasa baba ang New Zealand ng Earth and yung Canada, US nasa taas, summer dito sa New Zealand from December to February is winter. Complete opposite ng nasa US and Canada. Isa siguro to sa mga hindi ko alam nung lumipat ako dito kasi akala ko pag December, winter. Pero hindi pala. Baliktad pala siya. Pag December pala dito, summer. So, mainit. Isa pa pala sa hindi ko alam about sa Auckland nung paglipat ko dito is yung pagsusnow. So, especially dito sa Auckland and sa Northern Island ng New Zealand, hindi siya nagsusnow pag winter. So, ang pinakamalamig siguro dito ng winter is mga 5 degrees Celsius. Although malamig na siya kung ikukumpara mo syempre sa Pilipinas, pero hindi siya yung malamig na magsusnow talaga siya. So, ganun. Ewan ko, parang hindi ko feel na Christmas kasi mainit. Eh, di ba sa Pilipinas, pag pa-Christmas na, palamig na yung panahon. Pero dito sa New Zealand, baliktad. Mainit siya. Tapos
Tapos ito talaga yung time ng mga tao na pumupunta talaga sila ng mga beach kasi mainit, nagpapatan sila. Next, cost of living natin dito sa New Zealand. Meron pa akong ginawang cost of living video. Ilalagay ko po yung link niya dyan sa baba. Panoorin nyo po yun kasi in-depth na pinag-usapan ko doon kung ano ba yung cost of living dito sa New Zealand. Pero, overview lang nung video na yon, pag-uusapan natin din dito sa video na to. So, when it comes to the cost of living, isa ang New Zealand actually sa may mga pinakamataas na cost of living. First, let's talk about rent. So, yung rent dito is hindi gaya sa Philippines na nagbabayad tayo monthly. So, nung nag-apartment ako dun sa Pilipinas, mura lang yung apartment na nakuha ko compared siguro sa mga nasa Metro Manila kasi nasa probinsya kami. So, yung apartment ko doon is 10,000 pesos per month. One bedroom na siya. Dito naman sa New Zealand, ang renta is binabayaran ng weekly. So, nung nag-apartment ako doon sa Pilipinas, nagbayad ako ng 1 month advance and 1 month deposit. Yung 1 month deposit na yun, pwedeng ibalik sa'yo ng landlord or pwedeng hindi na. Depende kung may mga nasira ka doon sa apartment, ganon, diba? Yun yung purpose ng deposit. Dito naman sa New Zealand, pareho din. Meron ding 4 weeks bond and 1 week rent in advance. So, kung halimbawa, 200, siguro ang pinakamababang sa 1 bedroom na pwede mong makuha dito, $400 per month, mga ganun, $300. Pero kung room lang, kasi uso dito yung flatmate, mura siya, siguro magre-range siya mga $200 per month, mga ganun. Lalo na kung ano ka lang, mag-isa ka lang dito, tapos wala ka pang masyadong budget, nag-a-adjust ka pa lang financially, uso yan dito na mag-flat ka na lang, mag-rent ka lang ng bedroom. So, kung halimbawa, sabihin na natin yun, mag-rent ka ng bedroom, $200 per month, kailangan mo magbigay ng 4 weeks bond. So, $800 plus 1 week rent in advance, $200, so $1,000 in advance. So, bibigay mo yun sa landlord. Yung bond na yun yung tinatawag natin na deposit sa Philippines. The rent bonds must be deposited with tenancy services. It is a government agency by the landlord within 23 working days of receiving it, usually online via their bond hub or property software. So, not a bank or the tenant directly, to ensure it's held securely until the tenancy ends. Unlike sa atin sa Philippines, hindi naman tayo masyadong strict about dyan. So, yung deposit na binibigay natin sa landlord, nasa landlord lang talaga. Pero dito, hindi dapat hawakan ng landlord yung bond kasi kailangan nila yung deposit sa tenancy services, which is para sa akin mas maganda yung ganong sistema kasi hindi siya binubulsa ng landlord. Napupunta siya sa isang agency na nag-oversee ng mga rental properties. Para sa akin, mas maganda tong sistema na to ng New Zealand. So, yun yung rent dito. Meron din ako mga ranges ng mga rental properties. Panoorin nyo na lang po yung cost of living video ko kasi pinag-usapan ko din yun doon. Sunod naman is yung groceries. So, yung groceries naman, yung mga products dito sa New Zealand, talagang tinatangkilik nila yung mga local products, yung mga kiwi products or mga products galing Australia, ganon. Wala ka dito masyadong makikita ng mga Nestle or yung mga American products kasi local products talaga yung pinaprioritize nila. And kung gusto mo ng mga American products, diba tayo sa Pilipinas, sanay tayo sa mga American products. Dito naman, pupunta ka pa ng isang parang American store para makita mo yung mga American products. Okay, next naman is things I love about living here. So, siguro isa sa mga nagustuhan ko is yung peaceful lifestyle dito and simple living dito sa New Zealand. Madami akong mga nakakausap na mga tao na meron daw silang kakilala or parang sila mismo personally. Una, nag-migrate sila dito sa New Zealand. May mga Pinoy din na gumagawa nito na ang gagawin nila is kukunin nila yung citizenship nila dito sa New Zealand and then pag New Zealand citizen na sila, lilipat sila ng Australia. Sa Australia kasi, mas malaki yung income compared sa New Zealand. Kasi yung New Zealand, maliit lang naman siyang country eh. Diba ang Australia, malaki siya. So, mas malaki yung opportunities din sa Australia talaga compared sa New Zealand. May mga ibang mga tao na paglipat nila ng Australia, babalik din sila ng New Zealand kasi mas na-appreciate nila yung life dito kasi very simple lang
daw siya kung ikukumpara sa Australia. Para sa akin, kung ikukumpara ko sa Pilipinas, mas peaceful talaga dito, mas tahimik ang buhay, simple lang ang buhay, pero mataas yung quality of life mo. Na kapag grocery ka, monthly, nakakain ka sa labas, bibili mo yung mga gusto mong bilhin, it has a high quality of life, pero simple lang din siya. Yun yung siguro pwede kong i-describe na life dito sa New Zealand. Of course, isa din sa na-appreciate ko dito is yung environment. Very clean, green environment. Sorry ha, pero walang stray dogs and cats. Lahat ng mga pets dito nasa bahay, naka-leash or kahit hindi naka-leash, pero hindi siya nagsistray sa labas. Kung ikukumpara mo sa Pilipinas, mas safe dito ha. Hindi ko din sure, pero parang naging number 1 safest country ang New Zealand. Opportunities, syempre, madami tayo mga kapwa Pinoy na lumipat dito sa New Zealand for better opportunities. And totoo naman talaga, na better naman talaga yung opportunities dito. Kaya nga tayo umaalis, 'di ba? Ito naman yung mga challenges na I am still adjusting to. Of course, number 1 na doon is being away from my family. Syempre yung homesickness, tapos yung navigating a new job since nasa bagong trabaho ako ngayon. Although, by this time, actually, nakapag-adjust naman na ako sa trabaho ko. Pero, syempre, iba din yung work culture dito. Talagang pag nasa work ka talaga. Pero, outside of work, pagkatapos naman ng work, talagang personal time mo na talaga yon. Yun, tapos social life adjustments. Karamihan ng mga friends ko nasa Pilipinas. Although, may mga friends din naman ako dito. Pero, since maliit lang kasi yung city ko na tinitirahan doon sa Pilipinas, parang madali lang makipag-meet with friends, ganon. Although, I'm an introvert naman talaga, but madali lang doon lumabas. Pero dito, medyo malaki kasi yung Auckland eh. So, parang yung mga friends ko dito, malalayo din. Iba-iba din siguro yung schedule. So, yun. So, medyo mahirap makipag-meet dito with friends compared dun sa Pilipinas. Okay, and then last, of course, is what I am looking forward to here in New Zealand. So, ang goal ko siguro dito sa New Zealand when it comes to my career and personal life, I wanna start a family here. Kasi mas maganda yung benefits dito compared sa Philippines. Gaya nga ng mga positives na sinabi ko, maganda yung environment, maganda